Again, we praise the Lord sa ito na pinaong buhay na sa amin sa bulan ngayon. Salamat po Diyos na ang buhay. Dahil po Diyos sa sa ito, ipaunahan mo kami Panginoon ng mula sa upaan kami Panginoon ay samba sa Espiritu at Kalupanan. Salamat po Diyos sa lahat ng biyaya na itanggap sa isang linggo. Maging sa ulan Panginoon at pawing Panginoon ng nanginit sa aming lugar. Dalangin namin po Diyos na unahan mo kami sa lahat ng iyong gagawin Panginoon sa aming Espiritu ang patuloy na mauna at mag-isa amin sa iyong tunay na salita sa mga linggo. Pinupuri namin sa salamat sa lahat ng Gospel ng Jesus. Amen. Maraming po salamat sa buhay ng mga isa na nandito sa mga ito. Isang kakilang pribilehiyo na salita sa inyo sa mga ito, mag-share ng Word of God, tumangitan ng kanyang malalasalita. Ang mga buwan ay dinariwan natin ang paano ang salita ng Panginoon sa tumangitan ng kanyang pagkabuhay. Today, the foundation of our faith kung saan aming Panginoon Kristo ay nabuhay na magbili mula sa mga patay. Ito pa simulo na tayo po ay naging magumpay sa ating pagpalataya. Faith in victory. Kumagat po ng ating pag-usapan sa mga so, ayon po sa ating napasa kanina sa verse 14, verse 9, sa Mark chapter 16, sa utuloy ko na. Starting verse 9. And when Jesus was risen early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom had passed 7 days. Makita natin kung gaano mystery yung pangyayari. Very romantic ang pangyayari kung saan ang nalimutan ng Jesus sa dami-dami ng tao na dapat na kanyang pakita sa mga tao kung saan ay si Mary pa yung napili na Mary Magdalene pa napili niya muna sa pakita kung saan we know that the life of Mary is dyan po siyang hindi maganda kanyang pinanggalihan na society. Saan siya po isang patuto kung siya siyang prostitute. Dito pinapakita na po nito kung gaano kahalaga ang tao. Pagamat siya po ay makasalanan, pinili po ng Diyos na doon siya pakita po ng unang pagkakaroon. Maybe mag-iisip tayo ng bakit kailangan ba na si Mary pa talaga ang gagamitin niya na instrumento kung saan pakita siya ng unang pagkakataon ng kanyang pagkabuhay. Bakit hindi nagpakita si Jesus Christ o sa kanyang mga disipulo ng lalo na kayo dyan na binabit na kung saan siya ito kayo ginakamalawin na mga disipulo niya na laging nakahilig sa kanya. Bakit si Mary Magdalene pa pinili niya? Parang the reason is siguro hindi natin mapagawa sa mga sarili na ang mga salanan ay napakahalaga sa harap ng Panginoon saan. Si Mary Magdalene pinili niya sapagkat si Mary Magdalene when he met Jesus sa kanyang buhay ay talagang nandun niya nakita yung tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Baga, nung siya po ay
bilang cast out ng society. Nung matagpuan ang anbang ng si Cristo ay nagkaroon ko siya ng tunay na pagmamahal at tunay na pagmamahal ni Mary Magdalene sa buhay ng ating Panginoon si Cristo. Pag yun naramang ang pagmamahal ng ating Panginoon si Cristo kay Mary Magdalene yung panahon yun na wala siya nagpakita rito. At ang masamang nangyari ko na bagamat nalaman ni Mary na nabuhay na magmuli ang ating Panginoon si Cristo, nagdidalita na ito sa mga disciples. But they don't believe. Hindi sila naniniwala sa mga bagay nito. Nang mga disciples na ito ay believe in Jesus Christ in their entire life or the life na pinigay sa kanya. Pangalan ng balita. Subalit ang mga disipulo na ito ay hindi naniwala sa magandang balita na pinigay ni Magdalene. Ang mga disipulo, bago pa man namatay ang Panginoon si Cristo, ay dinigyan niya ng ito sa mga tao nito na mamamatay siya at within 3 days na mabuhay naman muli ang Panginoon si Cristo. But ang buhay ng mga disipulo ay hindi talaga sila naniniwala. Maging sa pangalawang eksena na makita natin kung saan ang alimang si Cristo ay nagpakita doon sa mga dalawang disciple habang sila nagkakad sa lugar ng Emmaus. Binalita nila ito, kailan silang bumalik doon sa Jerusalem para binalita sa the rest of the disciples. But ang malungkot ay hindi pa rin sila naniniwala ng panahon nila. Kaya ang Panginoon si Cristo ay dahil naramang yung ang kanyang lugod sa kanyang sarili. Buti na lang ay naging patient na ating Panginoon si Cristo kung saan ang mga tao ay pagdinitin ng pagkakataon niya muling manakalataya sa kanya. Kaya the rest ng buhay nila, ang ating Panginoon si Cristo patuloy na mag-work sa kanyang buhay. Kung paano ang mga disciples dahil magkakapagilan ng karoon ng kapagyarihan. Sapagkat ang ating Panginoon si Cristo ang kanyang tagumpay doon sa krus ng Kalbaryo na kanilang maranasan sa buhay nila bilang mananampalataya. May dalawang bagay na nangyari ngayon sa ating mundo. Ito po yung the weapon of time na ating nakikita sa buhay ng salita. Una, ang dalawang mga bagay na ating makikita sa panahon ngayon ng Israel. Siguro magkatahan tayo ng bakit halos lahat ng mga churches na kanyang sinasabi na to the Jews. Para yung mga barataya, yung sa akin ay parang nagiging puro Israel na yung cognitive ng mga Kristiyan sa panahon ngayon. Alam niyo po, sa buhay ng mga Israelita, meron po silang sinatawag na 7 feast na sinisilibrate nila. Wala na sa sila po ngayon naging kao. Una yung the feast of the Passover na ginanap ito ng panahon ng sila po ay sa Egypt. Ang Passover kung saan siya ng Panginoon na magkakal sila ng upa. Ang dugo nito ay ipahay nila doon sa haba ng kanilang mga bahay. Parang ang hell na magkamatay ay hindi dadaan sa kanilang bahay doon sila. Hindi mamatay ang mga tao na nakawasahan ng Panginoon. At ang pangalawa ay yung ungiven bread. Ito po yung mga 7 feast. Ano na po ito? Unang 4 na mga feast na piyesta na nilalakaw sa Israel ay natulgip na po ito. Ito na nga sabi sa Passover, the ungiven bread, the first fruit which is the resurrection. And ang 4 yung Pentecost. Yung 4 na ito, unang 4 ay natulgip na po ito sa prophecy. At ang mga bagay na ito ay nagkaroon ng matuparan sa buhay ng mga mundo. At ang tatlo na naiiwan, ito po yung the day of the rapture, the Feast of Atonement, and the Feast of Tabernacle. Kaya sa buhay ng mga Israelita sa panahon ngayon, talagang grabe yung nangyayari. Hindi natin kailangan ang Israel at ang bansa ay away-away sapagkat ito po ay nakatadhana at ito
prophecy, eh ang mga feast na patuloy din na siniselebrate sa pananalangin nagkaroon na ng kagatuhan, at patuloy na naiwan po ay patuloy pa natin na i-fulfill pa ng Panginoon. Kaya being na natin ang gagawin of life at gagawin natin ano ang mangyari sa ating mga buhay. Ang lahat ng bansa ay tulong-tulong kung paano Israel ay gusto nilang burahin sa buong mundo. During the war ng unang panahon kung paano ang Israelita ay talagang yung panahon na tinatawag na diaspora, yung pagkalat ng Israel, yung settlement ng Israel, nagkaroon po sila ng inano sila nilagay sila doon sa sarili ng lupang pinubuan at kinala sila sa buong ito pong isang sign kung paano ang Panginoon ay nagtuturo sa kanyang mga pangako sa kapansang ito. Kung mag-aalat ang Israel sa panahon ng diaspora, lalo panahon ng Assyrian Empire, kung saan ang mga central na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo, at sumunod yung Babylonian Empire, na kung saan ang maraming exile, ang nangyayari, tinatapos sila sa iba't ibang lugar. Nakalatlo yung Greek Empire, the Roman Empire, at ang last empire na talagang nagbubog sa Israel ang walang ikinira. Siguro, wala na naman halos sabi na ni commentator. Grabe ang ginawa sa Israel. Siguro talaga ito ni Emperor Titus yung panahon na yun kung saan ang Israel ay nawala sila doon sa sarili nila at nagkaroon ng mag-inom pa World War II. Gusto ni Hitler na patayin talaga yung Israel. Yung mga Diyos, wala dapat ng Hitler. Dahil ang Panginoon ay tuturo sa kanya ng pangako ng bansang Israel ay kanyang protektahan sa anumang mga kalaban. Ito po ay na-preserve ang kanyang mga lahi. This is one of the promises of the Lord ang Israel na kung sa president natin na nagkaroon pa rin ng panibagong ipagbaka sapagkat hindi pa na-fulfill ang sinabi ng Panginoon na ang buong Israel ay dapat isisay sa pamamagitan ng preaching the gospel. At doon sa Ezekiel chapter 36, talagang grabe ang sinabi ng Panginoon doon sa mga bansa. Lahat ng bansa na kumalaban sa Israel ay kanyang pagkarosahan. Ginawa niya mga bagay ito hindi para i-redeem ang bansa ng Israel o mga tao doon. Ginawa ng Panginoon na parusahan ang mga bansa na nagkalaban ng Israel. It is because God wants to redeem His name. Ito kung sila yung mga Israelita, siya pa yung magkahiyan. They profane the name of the Lord sa kanilang mga buhay. Ang ibig angin na talaga grabe yung mga Israelita. Iba rin sila ng wala ng sayang yung mali na. Because this is written in the prophecy ng mga Israelita sa pagkasunod na ngayon. Hindi ko talaga na-fulfill ang mga ng Panginoon na ang mga Israelita ay lahat ay dapat sila mag-isip. At isa po tayo sa mga instrumento ng pagkakaano kung bakit nalagaan yung mga missionary sa ating bansa, sa iba't ibang lugar. Ito yung prophecy na ang tulong po ay magmumula sa East, including our country. Kung hindi aware po tayo sa Korea, ang Korea po ay one of the largest Eastern churches na makikita natin. Sila po yung mga maraming misyonero. Kung makikita natin sa mga mga Koreano na nagtatayo sila ng mga school tapos at the same time they are spreading the gospel. Because this is a part of the promise of God na ang bawat Kristiyano ay magiging part para ang kanyang salita ay matulong sa para ng isang Israel na magkakaroon ng kaligtasan. Ito po yung pangako. Hindi yan maalis ang mga sarili na bakit ang meron sila kahit matigas ang kanyang mga uloy, mahal pa sila. Dahil ito po ang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan ng Israel na hindi sila mababayaan. Kumbaga, binigyan pa rin sila ng pagkakataon. Kaya tayo mga Kristiyano ay
binibigyan tayo ng Panginoon ng buhay bilang totoo sa ating Panginoon. Ang lahat ng tulong na magagaling sa iba't ibang bansa, ito po yung pangako ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay hindi na kailangan na magulit sa dagat-dagat ako. Kaya sa pagkakitaan natin, tumalang po tayo mga bagay na hindi po natin ginagawa sa salita ng Panginoon. Ito po isang seminaries ng salita ng Panginoon ay totoo. Kung mayroon pa mga bagay na hindi natin na naranasan sa aming buhay, lalo na minsan, kumbaga sa ating bansa dito, 85% ng mga population natin ay Roman Catholic. At ang sinasabi ng iba na pinag-correct since the religion. O masabi natin na magandang isipin na tayo po hindi na sumasamba sa mga grupo. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na dati natin ginagawa. Ang mga kalugtog po, hindi natin ginagawa ang mga bagay na talagang dapat natin gawin. Talagang lalo na yung mga pagsisilbi natin sa ating mga sasaya. Para bang kung nagbalik man tayo ng reliyon, sabi ng iba, para bang wala rin ang pagbabago, nagpalitan tayo, pero mga pagpunod sa Panginoon na hindi ko ganun nakatawa o ganun kasundulan. Hindi na pa mapawag doon sa yung katapusan ng mundo na kung saan sinabi na pag-usubig ko sa Matthew 25 na isisiparin ng Panginoon ang sheep nation sa goat nation. Matapunayan natin na dito lang sabi doon na sabi ng mga sa Bawala na kailan maraming ginawa ang mga bagay na ito kung saan ang kung kailan ka nagutong hindi ka na pagkain kung nagkatubaw kung kahit anong kayo pinag-inom. Ito po yung sagot ng Panginoon doon sa mga sheep nation lang sa ano ang bagay na ginawa nyo sa maliit yung pagkakitaon para sa akin. At at the same time, sa boat, sa mga boat, sabi nila, nagsalita sila sa Panginoon na, kaya Panginoon, hindi namin ginawa ang mga bagay na ito. Napainumin ka, ikaw mo, pakainin mo ng tugutom, dalawin ka, ang pagkakas ng tugutom, etc. Sabihin sa kanila ng Panginoon na, lumayas kayo at hindi po kayo nagigalaw. Kaya huwag po tayo lumating sa point na mga bagay na ito ay maging konsensya natin. Ano naman po ang mga bagay na nagawa sa atin na gawin na natin ngayon sa pagkakas. The weapon of time is ready. Huwag ito po sa ating mga buhay. Yung Bansang Israel, ito po yung timetable ng Panginoon kung paano mapapil niya ang kanyang salita. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi natin ay bigilin ang mga pangyari ko sa pagkalibot already. It is already been prophesied. Noon pa man. Kaya ang buhay natin mga kasalita, lagi natin gawin ang mga bagay at gawin sa Panginoon. Sa parabol, sa mga parabol na tayo sa chief of the nation, the parabol of 10 virgins. At doon sa parabol of 10 virgins, makita natin na ang limang madaling mo ay nakapasok sila sa wedding venue sa kasalan. At ang iba ay hindi na makapasok doon sa wedding. Pero mayroong pasubali na o wala namang record sa Bible na ang limang ito ay hindi nakapasok doon sa kali. Hindi ko nakadala sa Bible na ang parabol na ito ay hindi sila nakapasok doon sa wedding. Pero wala rin na itala na hindi sila nakapasok doon sa langit. Mayroon speculation ng mga bagay na ito ay sinasabi na inaakala ng 5 virgin na ito na will be included sa rapture. Yun ang mga inaakala. Ang pagkakuhanan ko ito ay talagang ang salita ng Panginoon hindi natin magiging na siya sa kanya. Ang lahat na mananampalataya sa kanya
gospel must be preached not only to the world, but also in the church. Kasi, dito sa church, hindi tayo sigurado ng lahat ng nakikinig. Kung lahat ng mga atin ay talagang tumawag sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi iba rito, yung iba sa atin, I'm not judging anyone, but makikita natin sa mga malaking churches, maging sa mga composer na namin nakakita sa ngayon na me, a lot of song regarding praise and worship. Kung susundan natin along the line ng kanilang mga buhay, ay sinuko na nila ang kanilang pananampalataya. One of the great painter na makilala ko pastor namin na pumunta sila sa Amerika na ulong painter ko talaga ng magaling na nakakain na at nalugod siya doon na pumunta doon siya sa isang tindahan, makita niya ng painting, sinabi niya, buhay-buhay ng painter nito. At sinabi ng nagtitinda na nawala na yung painter nito na patay na. Ang masama ko doon ay bago siya namatay, hindi na siya walk away. Hindi na siya naniwala sa ating Panginoon Kristo. Ang mga tao ito, sa manunay sila talagang grabe. They have fire burning in their hearts upon sila ng Panginoon sa Panginoon. Kaya tulad dito sa habang ng buwan ng buwan sa atin, kung tayo ay dito sa Panginoon. At tulad ng 10 virgins, dapat po ay nag-aalap sa ating mga puso ng ating pag-ibig sa Panginoon. There must be an oil that keep burning in our hearts. Ito po yung mga bagay na dapat natin gawin. Wala na kung buwang ang ating pagkakamari sa ating mga buhay. Huwag natin hayaan na yung mga bagay na nangyari sa atin sa panahon ngayon. Ito pa ang maging dahilan ng pagkaayaw ay hindi magpatuloy sa ating mga buhay. Doon sa TV na tayo, kung naman natin yung movie na yun, meron din pastor, bakit hindi siya nakasama doon sa rapture? Kasi meron siyang ginawa doon. Meron siyang bagay na tinatago sa kanyang sarili. Kaya hindi siya nakasama doon sa rapture. Huwag naman sana mangyari sa ating buhay na ngayon pa tayong tinatago sa ating personal na buhay. Ito po yung pinagkata kung tayo yung tuloy na Panginoon. Mahirap po magkunwari sa ating Panginoon sa kanya ay hindi natin pwedeng dayain ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Pwede natin dayain ang ating pamilya, ang ating mahal sa buhay, ang ating mga anak. Kung nag-iisa tayo, pwede natin sabihin na hindi naman nila alam ang mga bagay na ito. But we cannot hide our sins from the Lord. So dapat natin laging isipin ang Panginoon ay lagi natin sa atin. At ang buhay na ito ay maging halad natin, yung alay natin sa ating Panginoon. Sabi na sa Bilaya, halad. It is an offering to the Lord sa Panginoon ang mga buhay natin. Kaya huwag natin sayangin kung tayo magpumari sa ating buhay. Ano man ang mga bagay na dapat natin kasi sa panahon na yung lalo-lalo na yung the weapon of time sa radio yung mga size dapat natin makita na lalo na yung sinabi ko kanina 7 feast sinisilibrate ng Israel. At kung mapulfil na mga bagay na ito, we will be joined together as sa mga Kristyano sa lahat ng mananampalataya sa ating Panginoon ang tagumpay na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na hindi ko masasabi na sapagkat ito mo ang mga kasama sa atin na isasama niya tayo bigyan ng isang lugar na maganda na kala natin ang maganda. Hindi napakaganda na lugar na hindi natin nabali na yung spirito kung talaga ng loob. Sapagkat ito ang sinabi na sa tutulog na is kung dito sa bahay natin para masaya na tayo na maganda ng tulugan doon. Mansyon po ang pinanako ng Panginoon sa bala sa atin. Mas masabala tayo sa amin.
Hindi natin kailangan na maging matalino, maging scholar, o maging mayaman para natin makawa ng salita ng Panginoon sa panahon ngayon. Ang pananampalataya ay napakasimple lang. Dapat mananampalataya sa Panginoon Kristo na siya bigay sa akin ng katutusan sa trabaho. Kung paano ang Panginoon na lahat ng tao ay maliligtas. Pero huwag natin sayaan ang pagkakataon na in-open ng Panginoon sa ating mga buhay. Nais kong magtapos sa illustration na ito kung paano Panginoon Kristo ay muli sa kanyang pamamalaan sa kanyang pagkabuhay sa pagpapakon niya sa krus tapos sa kanyang resurrection. Ang mga bagay na ito ay talagang nakamamamalaan na nangyari sa buhay na ng Kristo lalo sa kanyang pamamalaan. Nung pinangalap natin ng Kristo ay hindi ko ordinary kapanganakan ng kanyang naranasan sa pinangalap. Alam naman natin, we celebrate Christmas kung isa na ang Panginoon sa Kristo ay pinanganak doon sa samsaran. But ang kakaiba nito, the miracle is word is different. Doon na sinabi ng Gabriel sa kanya na ikaw ay kasi may ginawa sa kanila na lulubukan siya ng malalang espiritu para siya mag-usip. Si Mary nagkaroon ba ng question sa kanyang sabi na paano ang mga anak na hindi man ako nagkaroon ng kasipin o nagkaroon ng kasama sa buhay ng lalaki kung ano ang buddhist. But this is the miracle that God performed sa buhay ni Mary. Sana mag-isip ko sa isipin ng Holy Spirit. Kaya iba ang kapanahan ng Panginoon compared sa natural na pananaw ng isang tao kung saan ang plano ng Panginoon is the plan of God kung saan ang babae at lalaki ay magsama through the matrimony of the wedding, the wedlock, kung saan ang babae at lalaki i-consume nila ang mga bagay. They have to magsiping sila para mabuo ang tao. Ito po ang ulit na plano ng Panginoon. But outside marriage, or outside the matrimony of wedding, ito po ay isang kasalanan. Ito po ay magiging pornography or idolatry. Hindi ito karapat-dapat. Pinilbert ito ng maraming tao ng Christian world. Na maraming mga Kristiyano ay they have sex before marriage. Pinilbert ito ng maraming tao. Pag ito ay nagplano God ay dapat mabubuo na ng tao sa pamamagitan ng pagtimulan ng kasalan. And the two person, babae at lalaki, i-consume nila ang marriage at pagkaroon ko ng blessing ng Panginoon na sila po idadakas sa pamamagitan ng pagkakaroon. This is the wonder of the birth of Jesus Christ na ipagawa sa problema natin. Ang pangalawa na ang mga nangyari sa Panginoon sa Kristo yung kanyang pagpako sa krus. When Jesus Christ died on the cross, iba ang nangyari sa kanya. Siya po ay namatay na hindi katulad ng katabi niya o iba pang mga ex-convict na bago ko sila tanggalin doon sa krus na kanilalagyan yung pinapalik ko yung luto para matiyak siya yung sila na may patay na. But the Lord Jesus Christ, the wonder of His death on the cross, hindi ko siya binalihan ng luto sa pagkito ko na because of the prophecy that any of his bones will be broken. At ang mga si Kristo ng kanyang pagkamatay para matiyak ang sabi na doon sa
lumabas ang dugo. Una ang dugo, ang pangalawa ang tubig. In Greek, sa Greek, yung explain ko ito na ang tubig ay lumabas doon. Pagkalulihan, ang dugto ng buhay ng Kristo ay ang tubig na ito po ay it symbolizes na wala nang natira doon sa aking Panginoon sa Kristo. Dispense na container kung saan ay inubos talaga yung laman ng ating Panginoon sa Kristo bilang ng dugo na sa kanyang katapon. Yung tubig mismo na umabot doon, ito po ay katiyakan na walang itinira ang Panginoon sa Kristo para tatagumpay doon the victory of the cross sa kanyang pagkamalay. Kung ang ating Panginoon sa Kristo ay nag-offer na kanyang sarili na hindi karapat-dapat o hindi dalisay sa ating Panginoon. Ngayon, Panginoon, ating Panginoon, dito po ay hindi magkaroon ng katiyakan. Hindi mo bubuhayin ng Diyos Ama ang ating Panginoon sa Kristo dun sa libingan. Kung ang kanyang buhay ay hindi malinis, without blemish or wrinkle, hindi tatanggapin ng Ama ang offering ko. Kaya nga po ng panahon, grabe talaga yung mga ginagawa ng mga Israelita sa kanilang pagdiripan ng iba-ibang kasawa. Yan ang wonder na natin Panginoon sa dito paano ng mga iba sa pagkamatay ng mga ilang tao. At ang pangatlo, ang kanyang resurrection talagang sabi nga nun ay when Lord Jesus Christ risen from the dead after 3 days, hindi na lamang hindi basta-basta lang siya doon nagtagumpay sa kanyang pagkabuhay. Ang mga bagay na nangyari sa tingin niya yung Satan, ang panahon na yung mga tao nagsiyahan na sila sa pagkakaroon. Natapos na ang kanilang alawan para sulit at magawa sila na tapos na ang Kristo na pinagpatayan ng mga tao. Magawa sila. Pero ang hindi alam, hindi siya tanas ng mga tao na the Lord of Glory, sabi nga po, the Lord of Glory, ito po yung pangalan mo kung paano sila magkaroon ng pagkatalo sa mga panahon naman. Sapagkat hindi na malay hanggang sa Kristo, wala pong tagumpay ang iwasan sa atin. Nobody will be triumphant. Our faith will be in vain if the Lord Jesus Christ was not on the cross and resurrected. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang yung pagbuhay, do ye therefore preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ngayon isa po man sa mga sa atin na tayo po ay umagat sa ating Panginoon. Hindi natin din sabihin na satisfied na tayo sa bayan sa tayo kasi we changed already na masisema sa ating mga buwan. The most important is hindi na missionary. Kapag missionary tayo sa lahat ng tao, hindi naman sa ating pamilya, sa ating kalipahay, ang bawat tao na naman ang sarang na naman natin siya ng buwan. Isang ano ko na isipin, meron pa rin pastor mo na sabi kasi dati na masuwag na ba sa doon na siya sa mga top leader doon sa right hand doon sa doon. Pero ang kanyang pamilya hindi siya. Baga hindi niya ma-share yung buka na matagal na siya ng pamilya gusto mo. Sa ating mga yung mga kisa, huwag natin hayaan na mangyari ang mga bagay dito. Dapat alam ng ating pamilya kung sino ang tunay na Diyos. Ang tunay na Kristo natin kung batayan sa ating mga lugar. We must share the word of God in season or out of season. Sa buhay na ating Panginoon sa Diyos na siya na buhay, ito po yung isang wonder din doon sa ginanap nila doon sa the last Passover na nangyari doon sa
Passover. Maaaring nagtataka yung kanyang mga disipulo kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay nag-celebrate ng Passover. Ang doon yung daging libre, the wine. Subalit doon sa pangyayari yun, nagtataka yung mga disciples bakit wala pa na dapat nila kainin. Kaya kung makita natin, kung kumayan natin ngayon sa Eskwela ng Israel, ang pag-celebrate ng Passover ay ginagawa nila ito sapagkat sila po ay nakaraya doon sa pag-alipin sa Egyptian. Nag-declare sila na mag-celebrate nila ng Passover. Sa kanila ng Passover ay nilagay nila yung tupa, nilagay ang dugo, at niluto nila ito para sila po ay masutupad, sila po ay muto sa Panginoon. At ang makikira ng karne ay dapat nilang patungin sa kanilang magdalang para papuntang lupang pangalo. Dito sa huling bahagi ng buhay natin na Kristo, we celebrate the Passover. Nagtataka yung mga disciples ng bakit we celebrate this Passover, but there is no lamb at all. One of the reasons is, ang tupa na inakala nila ay doon na sa kanilang kalantahan. At walang iba, hindi ang ating Panginoon Kristo na sinasabi na is the Lamb of God for taking away the sins of man. Kaya ang wonder na nangyari ito ay talagang grabe na ang Panginoon Kristo ay hindi niya na-offer ng kanyang sarili without blemish or wrinkle, walang kasalanan. Pero ang bigat na dinala natin sa puso ng Kalbaryo, grabe. Hindi natin maubos na isip na bakit dahil nalaman yung kanyang sakripisyo na ginawa. Sabi niya ay ang mundo ay napakaganda. The world, what a wonderful world. Hindi lahat sa atin makapunta sa iba't ibang panig ng mundo. But I was blessed na naikot ko halos yung buong nakita ko ng lugar. Almost ang isang continent lang hindi ko nakita na ano talaga yung Antarctica ng mga maraming place or tulungan na dito. Pero lahat 6 continents na punta ko. Nakita ko pa paano ang napakaganda ng mundo na sa bawat nung unang marating ang bawat lugar tayo magbawa pa magpakita yung scenery, hindi lang mundo yung kakibang mundo na marasang mabat. Hinilit ko na talagang magagas ako para natin mga lugar. Gusto ko i-share sa inyo ng mundo ay napakaganda. Ito po isang bagay na in-offer sa Panginoon kung siya po ay dinanap ng David. Sabi nga ang lahat ng kagandahan ng mundo ay ibibigay ko sa iyo kasama yung mga. But the Lord rejected offer Satan na dapat ang Panginoon Diyos lamang sa spiritual na iba. Nung panahon ngayon talagang sabi niya napakadali sa Panginoon na i-reject ang ganda ng mundo na supposed to be sabi ng maraming tao ay makakapunta lang sa lugar na ito ay una. I-reject ka agad ng Panginoon ang yung ganda ng mundo na yung sa kanyang state. At sa kanyang buhay sa kanyang pagkakos sa krus. Bago man siya nilagay doon sa krus ng Kalbaryo. Nahirap po ginawa natin ka ng Kristo. 3 beses siya doon nanalangin sa Garden of Gethsemane na kung posible huwag mangyari sa kanya ang pinapagawasan niya ng mga ay-over ang dalang sarili. 3 times ang reject na yun. 3 times
nagbibigay siya ng dalangin sa Panginoon. Kung mayroon po bang bagay, mayroon po kayong pangparaan para huwag nang gawin ng supervision ng pagpagawa sa kanya. Sabi niya, isa lang sabi ng kanya sa Excel na sa mga beses na sinabi sa kanya, ibigay ko sa iyo lahat ng karamihan ng sa kayo na magkaroon ng reject o humility. Ibigay ko sa pangalawang Excel na sa mga sa Kristo na nabay ko sa pagbago. Naalala niya nung bago ko na siya ako talaga, hirap siya. Sabi nga sa kanya, panalangin doon sa naging seminary. Ayos. Dudulan ng mga bas. Pero sabi ng ibang scholar, already the small vessel, the blood that comes out of the body of Christ sa kanyang panalangin. Marami niya hanggang kahirap na mangyari sa alam ko. Talagang nanarangin talaga sa Panginoon. Lord, pwede Ama, kung pwede na ibang parang medres ka pas. Ito wag na lang. Maging dahil sa kanya pa rin sabi ng Panginoon na ang iyong lalong pa rin sa mangyari. Bakit sinabi na ang lalong pa rin ang mangyari? Kung aming tingnan ang mabuti ang mangyari ito, hindi lang inisip ng Panginoon sa sakripisyo na dapat sa natin ng panahon nito. Ang pinakabuhin ko doon na nakita ng Panginoon ang bawat isa sa atin na wala na dapat puntahan ng mga lugar. Kaya in-offer niya na ng sarili ang sakripisyo sa doon sa kusang pagbago sapagkat inaalala ng Panginoon na tayo ay mahal na mahal. Walang natumbas ano man ang mga bagay natin ginawa sa ngayon ay hindi natin kaya tumpasan ang ginawa ng Panginoon. Mahal ka ng sa Kristo sa pagbago. Kaya bilang na ng pagbayan, tayo po ay dapat mamuhay ng totoo sa ating Panginoon Kristo. Ang kagumpayan natin maranasan. So nararanasan sa panahon kayo sa aming panamalaya sa panampagbaya ng Panginoon Kristo. Kaya nagkaroon ng kakayahan sapagkat the wonders and miracles ng kanyang buhay ay pinakita niya sa akin. Ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Sabi nga yung basa, bago natin sinasabi ng for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. At yung pagbibili ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lamang siya doon, ang kanyang pagkamatay, hindi lamang siya basta namatay, kundi pumunta siya doon sa pagkakaliman at pinumbaan niya yung susi ng kapangyarihan sa Satanas. Kasi nung panahon si Adan ay nagkasala sa ating Panginoon sa ating Diyos ay kinuha ni Satan, renegade, yung susi ng kapangyarihan. Magubaw ko ito ni Satan. Kaya si Satan ang Lord, Panginoon ng mundo. At nakuha niyang kapangyarihan. But during the triumphant, yung triumph ng ating Panginoon sa pamagitan ng kamalayan sa Kalbaryo, kinuha na mismo ang kapangyarihan sa Satanas at pinagsasampa niya sa Satanas kaliwat kanan upang ipahiya sa Satanas na wala sa kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Katulad po ng isang general sa isang lugar na once ang general ay magkamali, tatanggalan ko ito ng tsapa. Isang tsapa yung it symbolizes the authority and power ng isang may kapangyarihan lalo na yung general. Pag nagkamali, yung general ay yung buhay ko ng isang leader, isang presidente at nasampaling ko sa harap ng maraming tao para mapatunayan na siya kung may nagkamali. Mawalan siya ng kapangyarihan ng Panginoon. Ganun po ginawa ng Panginoon si Kristo ay Satanas. Yung panahon na siya po ay nabuhay ng kanyang kapatayan. Ito po ay napatunayan ng ating
all principalities and power has been removed to Satan. At ito ay pinatunayan ang mga pinakita niya sa langit, sa lupa, hindi sa kinaliman ng lupa. Darating ang panahon ng ating kalaban ay natalian ng habang buhay. Kung tayo po ay masabarkaya sa ating Panginoon, mananampalataya, hingin sa ating naman, tayo po ay sama-sama. We will dream together in heaven. Mag-celebrate natin ang buhay na wala ng ganawa sa atin ng Panginoon sa Kristo. Sino mga sumampalataya sa atin magkaroon ng buhay na wala ng ganawa. Not just like, kung life natin dito, parang sabi natin ng isa, wow, life is heaven. Nagkaroon tayo ng maganda ng Diyos. Kasi sa lugar, ang heaven na. Pero maraming heaven na sinasabi sa isabi ng iba na pag nakainom sila, heaven lang. Meron pa ganun dito. Oh, heaven. Kasi may tama eh. Kung ano walang tama, hindi ako makarating sa heaven. Maraming ganun. Hindi pa nila alam ang buong heaven. Nagsasabi na sila na, how much more? The Lord of glory promises us that we will go to heaven. The life eternal. The life without disease. Wala nang biyara na naranasan natin kapag ng Balang Israel. Until now, we're still fighting for the nation. Kami Israel talaga kung kapag Israel ng Israel. Ang Israel, gustong dulugin ang iba't ibang bansa. Pero hindi sila nagagawin sa pagkatang kamay ng Panginoon na sumasama. It was in 1948 na punta ng Israel na nagkaroon ng sariling state. It was led by their leader, Jewish leader na si David Ben-Gurion. 1948, David Ben-Gurion was by the nation that they will have their own land, their own identity as a nation. Magkasalong ko ng katuparan sa sinabi ko kanina na the weapon of time that Israel is already being put together. Kung saan panahon na diaspora kalat sa ngayon, ang panahon ngayon talaga makita natin na it is not mga drama o may story nakita natin na wala yan, Israel, wala yan. But this is the true event na nangyari sa atin. Ano man ang gawin natin ng Israel will always prevail in all their enemies. Ang lahat ng bansa na kakampi sa Israel ng good nation, ito po ay magsama-sama. Ang lahat ng kalaban ay yung good nation ng kalaban ng Israel at sama sa Israel bilang ship nation, sila po yung tutulong sa Panginoon. Mas tutulong sa Israel para magtagumpay na sinabi ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng wala na Espiritu. The Pentecost have already happened. Ang si Kristo, nakakaroon sa Kristo ay nabuhay mo ulit. Ito ay kanyang sabihan ako sa mga kasakot. Sa oras sa atin sa oras na ito, God will give us His Holy Spirit. Kung atin po itong magbiging sa Kanya. Doon sa ating nabasa sa 16-17 verse, makita natin na karoon ng the signs and wonders na nangyari sa ginagawa ng Lord. Yung makikita natin, mabasa natin kung saan na mamaya sabi mga kakay na magkaroon ng confirmation bilang mga kakay na tayo ng mga Kristiyano yung magkaroon ng kapangyarihan tayo ay nanatawagay sa ating Panginoon Kristo. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng isang pangyayari na sa tayo po ay magkaroon ng katiyakan ng mangyayari
Huwag tayo katulad ng ibang lipat na nagagawa. Iisip nila na ito sa present situation nila, hindi pagkita ko sa pinapakas ng mas maganda. Salim na maglingkod sila sa Panginoon, hinahanap nila ang paglilingkod. Na supposed to be tayo ay maglingkod. Magsamba sa ating Panginoon. Sila po ang iniisip na dapat sila po maglingkod. Mayroon sila palaging po ng magandang bagay. At hindi na nagtana na ang totoo na ating Panginoon. Pinakita niya kung paano sa lingkod sa tao. Ang bilang paglilingkod sa motivation na ng sarili. Kaya huwag mo tayong ginawak. Huwag natin kalimutan ang hanggang natin sa ating Panginoon Kristo. Ito na po ang gadayakan ng kaligtasan sa ating Panginoon. Sabi niya sa 1 Corinthians 1 verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish. Sa mga hangal, sabi niya sa basak na salita, sa mga mahinang magunawa, ang preaching of the cross is isang hangal na para sa mga. Pero sa mga taong naniniwala, sa mga taong ligtas, sa pangalan sa Panginoon sa Kristo, ito po ay the great salvation, so rich and free. You don't need to buy anything. You don't need to do everything para tayo nalipay ng kaligtasan. But ang dapat natin gawin at ang gawin natin ng sa Kristo. Munod tayo sa Kanya. Tagapin natin sa ginagawa sa sarili. Para tayo ay maging missionary. Everyone wants to be a missionary. Not only our family, but the whole world. Kasi magagaan ng Lord Jesus Christ. Kung sa huling ginagawa go and preach the gospel and make disciples. Pagtasing din yung ganun ng power ng Son of the Holy Spirit. Tayo po yung lalaki. Maraming salamat sa pagkat ito. Ang tumayo natin Panginoon ngayong banal na salita. Ang Panginoon Diyos ay nagkaroon ng liwanag ang masasabi ang mga pangyayari in the past, present, and future, Panginoon, ang mangyayari sa mundo. Mahal namin o Diyos na hindi ka magsisinungaling sa iyong mga salita. All the word and promises, Panginoon, na naging totoo sa bawat sa amin. Lord, sa amin lang ginahan mo naman ang aming nararamdaman. At sino ang Panginoon na hindi pagtuturo tumulan sa iyo. Hindi na iyo, Panginoon, at ang ating naglaban sa pagtutuloy ng kalugtas. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay malapit na nag-uong baba. Inaamin po, Diyos, na kami ay makasalanan. Kami ay nagawa ng mga kawin na hindi na dapat sa ipalanan. There is no righteous and even one. But we hold on to your promise, Panginoon. Na kung kami ay humingi ng kapatawaran, magsisi sa aming mga kasalanan, tanggapin kami ng Panginoon na sarili ng pagligtas, ay magkaroon kami ng tunay na kaligtasan at kaya ng tiyanang Panginoon sa ngayong buhay at pakasama namin sa langit at kung saan ang ipinangako mo sa aming relasyon ay aming mararanasan. Lord, sa oras na ito, kung sino man sa amin sa katinahan, wala pang tunay na datin sa Panginoon,
sumunod, Panginoon, sa mga bagay na pinagkagawa ko sa kasasayan. Lord, I also pray sa mga Kristiyano, Panginoon, sa lugar na ito, sa walang ito. Ano man, Panginoon, ang aming naramdaman, ang mga bagay, Panginoon, na natago namin sa aming mga sarili, na hindi ka nagtutulog at pagkakaroon sa mga nalaman. Lord, we surrender it all. Ibigay namin, Panginoon, ang mga bagay nito. At pagsisiyan namin ang aming mga kasalanan. The weapon of time was already speak, Panginoon, sa aming kalimutan. Ang palapit na ng dumating. Nawa ko Diyos, namin sasayangin ang oras na naiiwan, Panginoon, sa aming buhay. Hayaan mo, Diyos, na gamitin mo kami bilang instrumento, Panginoon, sa kalagayan ng aming banal na salita. At may preach your gospel in season or out of season. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon sa nalakasan namin at pinagdalay sa bawat ito. Salamat po, Diyos, maraming mga bagay na kami matutunan sa aming buhay. Lalo ba ang mga salita, Panginoon, ang tutunan natin sa mga ito? O Diyos, gawin mo kami na gamit langit, Panginoon, sa iyong basa. Kung pagpiguran ka namin, nabigyan ng kasiyahan, Panginoon, sa mga buhay. Let me enjoy the beauty of the Lord. At nakikinig, Panginoon, sa iyo. Tunay na sa bayan mo. Lord, we thank you for the comfort, Panginoon, na bigyan mo sa amin and the Spirit of God, Diyos. Nilibig mo sa amin ang reklamo sa aming mga buhay. Lord, kung may pagkamilaan kami paminsan-minsan, bigyan mo kami ng liwanag, Panginoon, at katiyakan. Samahan mo kami according to your word, that you will always be with us till the end of the world. Salamat po, Diyos, sa mga preacher, Panginoon, pag-uliwag ng namin. Kapamilya po yung mga salita, Panginoon, sa ating mga. Salamat po sa buhay. Magaling ko sa mga ito. I declare blessing, Panginoon, upon your lives. Kapalain mo, Panginoon, ang buhay naman kapag sa lugar na ito. Nawawag. Kaya patuloy ang buhay na nagbubuhay ka. Nagbubuong katapangan, Panginoon, at mapakita ng kanilang pananampalataya sa buong kapaligiran. Ingatan mo po sa amin. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Nawa ang presensya, Panginoon, bulati sa masasabi. Salamat ng marami sa mga ito. Pinupuri mo yung kasalanan sa tamis ng